Wala namang malaking aberya na nangyari sa pagbubukas ng overseas voting sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Sa Amerika at Canada, maayos at walang problema ang pagbubukas ng overseas voting. Isa sa mga early voters na bumisita sa konsulado sa New York ay ang world-renowned singer and actress na si Lea Salonga, na naging ika-11 sa mga botante. I know that the weather's bad, but if there are people that can make it to the consulate, then that's fantastic. And it's like, you really have a duty to do this. Isang voting packet naman ang bumalik sa embahada sa Toronto dahil sa natanggalang sticker ng addressee. Agad naman nila itong nireprint at ipinadalang muli sa botante. Sa Middle East, kinailangang magkaroon ng 3 holding stations sa Qatar dahil sa pagdagsa ng mga botante. Naglagay rin ng Voters Help Desk upang matiyak na maayos ang proseso ng botohan. I encourage our kababayans here in the state of Qatar to do their civic duties as citizens and cast their votes and thus contribute to the future of our country. I urge you to vote and vote wisely and make your vote counts. Sa Bahrain, tiniyak na malinis at maayos ang mga presinto upang maging komportable sa pagboto ang ating mga kababayan. Sa Kuwait, umabot sa 923 OFWs ang nakaboto sa unang 2 araw pa lamang ng botohan. At dahil manual voting system ang isinasagawa sa Oman, nagtalaga ang embahada ng satellite stations kung saan maaaring makaboto ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. April 15 sa Salalah, April 22 sa Buraimi at April 29 sa Sohar. At sa Asia naman, problema ng nawawalang pangalan ng botante ang naitala sa Taiwan at Thailand. Ayon sa mga kinatawan ng embahada, agad nila itong ire-report sa COMELEC para sa kaukulang aksyon. Kasama ang UNTV News Team mula North America, Middle East at Asia-Oceania, Amiel Pascual, UNTV News Worldwide.